Nagpunta silang dalawa sa Hanoki Ik-ika para mag-ensayo. Sa simula, ingat si Ik-ika sa kanila hanggang ibinahagi nila na kapatid niya si Suo at pumanaw si Makoto sa laban. Ito'y nagulat si Ik-ika, pero pinanatili niya ang kanyang kalmado. Magkasabay silang hiningi ni Suo at Kanagi na turuan sila para maging mas matatag. Pagbalik sa kasalukuyan, namangha si Ik-ika kung gaano sila kaunlad pareho, lalo na si Suo na sobrang nag-improve. Nagtanong si Kanagi tungkol sa kanyang sariling pagunlad, sa sagot ni Ik-ika ay may kasamang inis na buntong hininga. Sinabi niya na wala na raw siyang matuturuan kay Kanagi dahil raw alam na nito ang lahat. Biro niya na siya na lang daw ang magtatanong sa kanya para turuan. Inilipad niya ang isang stick patungo sa kanilang dalawa at, nang ingiti ng may kahindik-hindik, inanunsyo na siya ang naglalakas loob, hamon sa kanilang dalawa na makipaglaban sa kanya. Sa pagpasok ng dalawa sa kanya, si Suo ay nagsugod sa harap habang si Kanagi ay nagsimula sa taas. Habang lumalaban sila, determinado si Kanagi na maging mas malakas at tiwala siya na magiging pinakamalakas na awakener sa mundo. Sa England, London, may isang lalaking nakasuot ng sombrero at coat ang mag-isa sa kalsada sa gabi. Sa pagliko niya sa isang sulok, may nakakakilala sa kanya bilang isa sa 12 apostol ng Apokalipsis, si Kotra. Nakakakilala rin si Kotra sa taong lumalapit sa kanya. Siya si Midori. Diretso ni Midori na nagmamalaki kay Kotra na ipahayag ang lokasyon ng kanyang base at mga kasama. Binababalaan siya na kung magsasalita siya ng iba pa, mamamatay siya. Sa pagkakarinig dito, agad na ipinatawag ni Kotra ang kanyang sandata, isang kakaibang pusong pike, at inihamon si Midori na labanan siya. Biglang lumabas ng dugo mula sa eskinita, sinundan ng paglakad ni Midori. Walang guhit o sugat si Midori paglabas. Sa labas, naghihintay ang iba pang miyembro ng grupong kontra sa laysay. Ibinibigay ni Midori sa kanila ang aklat, humarap at umalis, sinasabing 7 tao ang natitira. 5 aklat na sila ngayon, ibig sabihin, 7 na ang kanilang pinatay sa 12 apostol ng hukbong Apokalipsis, at si Midori ay patungo na sa susunod na target. Sa loob ng lihim na pasilidad ng grupong kontra sa laysay, ang Hunt of Everlasting Secrets, may isang nagpapakita ng aklat na nakuha ni Midori sa isang matandang babae. Siya si I.O., ang tagapamahala ng unit ng kontra sa laysay. Kinumpirma ng lalaking nagdala ng aklat na galing kay Midori at ibinunyag na ito'y mga aklat ng hula na kinabibilangan ng 12 apostol ng Apokalipsis. Si Gengen ang lalaking ito, ang katuwang ng tagapamahala. May isa pang katuwang, isang babae na ang pangalan ay Shaki, ay naroon din. Nagmumungkahi siya na ang mga aklat ay maaaring bahagi ng isang solong, mas malaking aklat na pinagsasamantalahan. Binuksan ni I.O. ang aklat at nagpapahayag na ang paglilinis sa mga apostol at pagkukha sa mga aklat ay hindi ang pangunahing problema. Ang tunay na isyu ay si Midori ay kumikilos ng kanyang sarili, at tila ba ang pagkamatay ni Makoto ay nag-iwan ng malalim na galos sa kanya. Naririnig ni Shaki, dahil dito, nag-aalinlangan sila kung ano ang kanilang dapat gawin. Si I.O., na may ngiti, pinag-uutos silang iwanan si Midori sa kanya, sinasiguro sa kanila na kapag bumalik siya, ihahanda niya ang tsaa para sa kanya. Sinuggest naman ni Gengen at Shaki na dahil naubos na ang grupo ni Makoto, may bakanteng puwang sa anti-panghuhula unit, handa silang bumuo ng bagong grupo sa ilalim ng kanilang pangunguna. Nang marinig ito, hindi mapakali si I.O. Samantala, sa isang lugar malapit sa Tokyo, may nangyayaring pangalawang prophecy, ang rebelyon. Ang leader ng prophecy na ito ay ang Diyos ng pagbagsak. Lumalaban ang mga miyembro ng anti-prophecy unit laban sa mga tropa ng prophecy ngunit nahihirapan silang talunin kahit ilan lang sa mga ito. Sa kanilang kaba, tawag nila ang kanilang kapitan, si Habiki. Si Habiki, ang kapitan ng grupo ng Habiki Setsuna, lumabas. Sa kanya, nakaka-boring at madali lang talunin ang mga tropa. Tiningnan niya si Akane, na sumali sa kanyang grupo, at nagtanong kung kaya nito. Ginamit ni Akane ang kanyang Trismegistes na ensayo, lumikha ng malaking blok ng merkuryo. Binalaan niya ang lahat na umurong habang ibinubuhos niya ang merkuryo sa lupa patungo sa mga tropa. Kapag ang bawat isa sa tropa ay nababad sa merkuryo, gumamit si Akane ng kanyang gasification spell, na nag-convert ng mercury sa gas. Nag-umpisa ang mga tropa na umubo at malunod.
Pagkatapos ay sinundan ni Akane sa pamamagitan ng pag-convert ng gas pabalik sa likidong mercury, na ngayon ay nasa loob ng mga katawan ng mga tropa. Ginamit niya ang Crimson Heat upang pakuluan ang mercury sa loob nila, at sa wakas pinapanatili niya ang mercury, agad na pumapatay sa lahat ng tropa sa pamamagitan ng pagbuo ng mga pako sa loob ng kanilang mga katawan. Nasorpresa ang buong squad, dahil sa loob lamang ng ilang segundo ay wala na ang lahat ng tropa basta-basta dahil kay Akane. Kumandat si Akane at humarap sa grupo, inihayag na tapos na siya. Lumakad si Hibiki patungo sa kanya, nagpalakpakan, at pinupuri si Akane sa paggamit ng 3 estado ng materya, at pagpapatupad ng 4 na atake sa isang skill lamang. Hinawakan niya ang baba ni Akane at binanggit na sayang at pansamantalang miyembro lamang si Akane ng kanilang grupo. Nagmungkahi si Hibiki na kapag natapos na ang pagsasanay ni Akane, dapat siyang magkaroon ng permanenteng pwesto sa kanilang squad. Excited si Akane at sinabi na pag-iisipan niya ito. Nagpahanga rin ng ibang miyembro ng squad kay Akane, nagtataka kung talagang sasali siya sa kanilang squad, dahil sa kanyang kakyu at kapangyarihan. Ngunit sa kanilang pagtataka, gusto ni Hibiki na sumali si Akane dahil siya'y nagamit ng 3 estado ng materya, at sa pagtupad ng 4 na atake sa isang skill isang tunay na galing. Gusto niyang mas gawing mas madali ang mga laban nila. Kahit paalis na si Akane, tinawagan niya agad si Kanagi, ini-inform na tapos na niya ang leksyon 7 tungkol sa pagsupil ng 3 estado ng alchemy, at humiling na ipadala sa kanya ang susunod na leksyon. Habang sinusubukan ni Kanagi na panatilihing ligtas ang kanyang tanghalian mula sa pusa, pumayag siya. Napabilib ang founder alchemist nang marinig niya na pinagtagumpayan na ni Akane ang level 7. Hiniling ni Kanagi sa founder na ipaghanda ang 3 karagdagang leksyon para kay Akane, na walang pag-aatubiling pumayag. Inabisuhan ni Kanagi si Akane, at nagpasalamat ito. Bumanggit din siya na umabot na si Hanada sa leksyon 8. Sa Saitama Prefecture, lungsod ng Tokorozawa, naganap ang isang pro-patient ng rank 2, ang Earth-Eating Beast na may boss na Sphinx. Pinadala si Hanada upang puksain ang boss, gamit ang kanyang lightning kick at ganap na sinira ang boss sa isang suntok lamang. Sa ganitong paraan, nagtagumpay siya sa kanyang leksyon sa level 8 tungkol sa lightning kick. Pinuri si Hanada ng kapitan ng Todoroki Squad at iniaalok na sumali sa kanilang samahan. Katulad ni Akane, nais ding pag-isipan ni Hanada kung saang squad siya sasali. Humingi siya ng payo kay Akane, at siya ay excited siya na makipagtagisan sa kanya. Sinasabi na kahit aling grupo ang piliin niya, panalo siya laban sa kanila. Si Kanagi, nakasama sila sa isang tawag, ay masaya na pareho silang lumalakas, at nagdedeklara na dapat siyang bumangon at magsimulang mag-training din. Habang iniistruktura ni Kanagi, naiinis si Suo na palaging nakadikit si Oribe ang pusa kay Kanagi at hindi sa kanya. Nagrereklamo siya tungkol dito, at habang sinusubukang alisin ang pusa kay Kanagi, nagtanong si Akane kung narinig ba nila ang chismis tungkol sa bagong grupo na bumubuo. Hindi pa naririnig ni Kanagi, kaya ipinaliwanag ni Akane na binubuo ang bagong grupo upang punan ang puwang na iniwan ng grupo ni Makoto. Ang kapitan ng bagong grupo ay pipiliin mula sa miyembro na may pinakamataas na achievement. Hindi masyadong nabahala si Kanagi sa balita, pero may iba pang iniisip si Akane. Inilahad niya na hindi tungkol kung sino ang magiging kapitan, kundi kung gusto bang bumuo ng sariling grupo si Kanagi. Una, binabrush off ito ni Kanagi bilang biro, pero biglang namutla nang ma-realize niya ang bigat ng sinasabi ni Akane. Tinanong ni Kanagi si Akane kung bakit niya sinabi yun. Ibinalita ni Akane na mayroong tiyak na pagnanasa sa loob ng antay-pangako, sapagkat may puwersa sa asal ng. Nagulat si Kanagi sa balitang ang mundong ito ay kayang tanggalin ang lahat ng mga hula. Sinabi ni Akane na siya rin ay nagnanais ng ganitong kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Akane na lahat sa kanilang grupo ay naghahanap ng isang leader na may malakas na kalooban, at sa tingin niya, may angkop na katangian si Kanagi para maging isang mahusay na kapitan ng kanilang grupo. Biglang tumawag ang kapitan ng grupo ni Akane, kaya't nagpaalam siya kay Kanagi at lumisan. Nag-iwan ng maraming iniisip si Kanagi sa posibilidad na maging kapitan ng grupo. Samantala, tinanong ni Ikika si Suo tungkol kay Kanagi, at ibinahagi niya ang usapan tungkol sa posibilidad na maging kapitan si Kanagi. Naniniwala rin si Ikika na kung gustuhin ni Kanagi, madali niya itong maaaring gampanan, at sumang-ayon si Suo sa kanya.
Nahiwagaan, humingi ng kasagutan si Kanagi mula sa mga tagapagtatag, na tila hindi rin sigurado kung ano ang ipapayo sa kanya. Dahil posibleng sa kanilang buhay ay inalay sa pagtupad ng kanilang amo, mahihirapan sila sa pagtuturo ng pamumuno. Napagtanto ng tagapagtatag na mga manggagamot ang ganitong sitwasyon, kaya't binansagan niya ang mga ito bilang mga walang kabuluhan na guro dahil hindi nila matulungan si Kanagi sa sitwasyong ito. Pagkatapos ay lumapit si Hanoki sa pinakamuniko ng diskarte sa militar, si Ryan, at humiling ng kanyang opinyon. Gayunman, tumanggi si Ryan na makialam, sinasabi na hindi ito ang tamang panahon, dahil mayroon ng isang kwalipikadong tao na magtuturo kay Kanagi. Bago pa makaunawa si Kanagi, biglang tinamaan ng isang kahoy na sibat ang lupa ng ilang pulgada lamang mula sa kanya. Sa pagtaas ng tingin, nakita niya si Ikika na papalapit, sinasabihan siya na huwag sayangin ang oras sa pag-o-overthink at sa halip ay ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Sa isang masamang ngiti, inuudyok siya ni Ikika na gamitin ang kanyang flash step laban sa kanya. Sumang-ayon si Kanagi, bumagsak mula sa bato at gumamit ng flash step sa pagtangkad nito kasama ang ripple step upang malanding bumagsak. Namangha si Ikika habang pinagsisikapan ang kasanayan ni Kanagi, nagtataka tungkol sa tunay na pagkakakilanlan nito. Para sa kanya, ang antas ng husay na naabot niya sa loob lamang ng 6 na buwan ay imposible para sa isang normal na awakener. Naalala ni Kanagi ang mahigpit na pagsasanay ni Hanoki kung saan maraming beses siyang nabigo habang natututunan ng flash step, at tumawa siya. Gayunman, bago pa niya masaipat ang alaala, nararamdaman niya ang isang aura ng enerhiyang parating sa kanya. Napansin niyang nagmamadali si Ikika patungo sa kanya na may hawak na wooden staff na may imbo na enerhiya. Siya ay maagap na umiwas. Ang tungkod ay sumalpok sa bato sa likuran niya, pino nila ito sa dalawa. Si Suo, nakakita sa pangyayari, ay napahanga. Si Ikika, hindi tinatablan, ay paalala kay Kanagi na hindi niya interesado kung nakatuon ito o hindi. Pipilitin niya itong magkaroon ng focus. Si Kanagi, ngayon ay medyo nerbyoso ngunit ganap na nakatuon, ay nananatili sa kanyang posisyon. Sa loob niya, si Hanoki ay unti-unting natutunan na si Ryan ay nagtukoy kay Ikika bilang ang tamang tao para maging gabay kay Kanagi. Ang tagapagtatag ng mage ay na-realize rin na si Ikika ay napakalakas para sa isang modernong awakener, asa pa sa lahi ni Hanoki. Gayunpaman, itiniyak ni Hanoki na hindi siya may anak, na maaaring ito ay sa kanyang kapatid na lang. Kinikilala niya ang lakas ni Ikika, napapansin na dahil nagturo siya ng isang katulad ni Makoto na sobrang lakas, baka siya ang susunod na magmamana. Gayunpaman, habang sinasabi niya ito, napagmasdan niya na siya ay gumagamit ng isang teknikang tinatawag na Skyfall, isang bagay na hindi pa niya nakikita noon. Ang teknikang ito ay nagpaparating ng isang kuryenteng indayog patungo kay Kanagi, na halos hindi nito na ipagkawang gawa. Na-realize ni Kanagi sa tindi ng atake na ito, na si Ikika ay totoong nagpapakalma sa kanya. Si Ikika ay nag-advance at sinundan ito ng kanyang purgatory. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Ikika ang kanyang bagong teknik upang magbigay ng matinding saksak sa kalaban. Habang ito ay nangyayari, si Hanoki ay nanunood ng may kakaibang saya, dahil napagtanto niya na si Ikika ay nagpapaunlad ng bagong paraan sa pamamagitan ng kanyang natutuhang lahat ng kaalaman sa kanyang mga ninuno. Sa labas, naabala si Kanagi at napahanga ni Ikika. Bagong teknik ang ipinakita ni Ikika na wala pa siyang nararanasang dati, pero naiwasan pa rin niya. Pinuri ni Ikika ang estilo ng paghawak ng espada ni Kanagi, sinasabi na malapit ito sa mga teknikang itinuro ng pinuno. Ito ang nagulat kay Kanagi, at bago pa siya makapag-respond, nagsabi si Ikika na baka iniisip niya kung kailan niya kayang pantayan ang lakas ni Makoto. Nabigla si Kanagi, dahil ito talaga ang bumabagabag sa kanyang isipan. Napakinggan ito ni Suo at nagulat din. Dinidikit ni Kanagi ang kanyang hawak na espada habang naaalala niya ang lakas ni Makoto, ang kakaibang kapitan ng hukbo. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na nagdadalawang isip si Kanagi kung kailan niya maabot ang antas ni Makoto. Sa kanyang pagtataka, sinabi ni Ikika sa kanya na hindi niya kailangang maging tulad ni Makoto. Biglang sumigaw si Ikika sa kanya na magtuon siya ng atensyon. Ini-energize niya ang kanyang sarili habang ginagampanan ng kanyang teknikang Tengo Dance, lumilikha ng malakas na water tornado.
Ipinaliwanag niya na ang teknikang ito ay inimbento ng mga dating magagaling na tagapagturo na gumamit ng ideya ng pinagmulan. Bagamat hindi kayang pantayan ang lakas ng nag-imbento dahil sa malaking agwat sa lakas, patuloy pa rin ang pagsubok ng mga tagapagturo na mapalapit sa kapangyarihan nito. Nang marinig ito ni Kanagi, unti-unti niyang naintindihan ang ibig sabihin nito. Saka ibinunyag ni Ikika na hindi niya tiyak kung gaano kahusay na kapitan si Makoto, ngunit base sa kanyang nalalaman tungkol dito, tiyak na napakagaling na leader ito. Dagdag pa niya na hindi madali sa simula para kay Kanagi, ngunit kung pagyayamanin niya ang kanyang kasanayan, tiyak na may potensyal siyang marating ang antas na iyon. Tinuruhan niya si Kanagi sa pamamagitan ng pagturo ng kanyang wooden stick, na hindi dapat subukan ni Kanagi na maging katulad ni Makoto, kundi dapat itong mag-focus sa tungkulin na kanyang ibinigay. Nang marinig ito ni Kanagi, naalala niya nung hinawakan ni Makoto ang kanyang kamay. Habang iniisip niya ang sandaling yun, napagtanto niya na titingin na lamang siya sa hinaharap kaysa sa paghahambing. Lumabas ang ngiti sa mukha ni Ikika habang ipinahayag na, para sa ikauunlad ng hinaharap, siya mismo ang magtuturo sa kanya. Nag-ensayo sila ng mabuti, walang patawad ang training na ginagawa nila, pinapatindi nila ang bawat isa sa kanilang mga limits. 2 linggo pagkatapos, sa Anti-Prophecy Headquarters, sina Habiki at Todoroki, 2 squad captains, ang nagre-repaso ng listahan ng mga bagong rekomendadong squad candidates. Ang listahan, isinumite mismo ng superintendent, kasama sina Kanagi at Ikika. May mga kasamahan na nakatuklas na kakaiba ang pagpili na ito. Sa kabilang banda, sa labas ng HQ building, isang madilim na silweta ang nagsasalita sa cellphone, sinasabihan ng isang tao na matagumpay silang nakapasok sa pasilidad at ang bagong exam para sa squad captain ay magaganap sa loob ng 3 araw. Ang taong ito ay may hawak na libro ng kamatayan at buong tapang na nagdedeklara na siya ang magiging bagong pinuno ng Anti-Prophecy. Siya ay walang iba kundi si Eva, isang kasapi ng 12 Apostles of Apocalypse. May taglay si Eva na tinatawag na Heavenly Demon, na nagpapahintulot sa kanya na mapalitan ang pagkabuhay ng sinumang kanyang papatayin. Ang kanyang layunin ay maging kapitan ng bagong nabuong squad ng Anti-Prophecy at wasakin ang organisasyon mula sa loob. Samantalang si Midori ay patuloy sa kanyang pagsugod laban sa 12 Apostles of Apocalypse. Mga apostol, kalahati sa kanila ay bumagsak na. Dahil hindi nila kayang talunin si Midori ng harapan, naisipan nilang suruan ang Anti-Prophecy mula sa loob. Ang kanilang motto ay gagawin nila ang lahat para tuparin ang Prophecy. 3 araw ang lumipas, sa malaking palaruan ng pagsasanay ng Anti-Prophecy, ang pagsusulit para sa kapitan ng bagong grupo ay nagsisimula na. Habang nagtitipon ng lahat ng kalahok, inihayag ng instruktor na may 4 na pagsusulit, kung saan 4 na tao lamang ang makakapasok sa huling yugto. May points system ang pagsusulit. Ang unang pwesto sa bawat pagsusulit ay may 3 points, pangalawa ay may 2, at pangatlo ay may 1. Sa huli, ang kandidato na may pinakamataas na score ang pipiliing kapitan ng bagong grupo. Nakatutok ang superintendent habang hinikayat ng instruktor ang lahat ng mga kalahok na ibigay ang kanilang best. Sabay-sabay silang sumisigaw ng yes. Sa kanila, ramdam ni Kanagi ang bigat ng paningin ng lahat. May 8 kandidato, si Koki mula sa tropang Yagurama, si Akihina mula sa tropang Yorozuya, si Sonobe mula sa tropang Yashima, si Hasagi mula sa pangkat ng Kakabi, si Sakazaki mula sa pangkat ng Charazaki, si Shikami mula sa pangkat ni Todoroki, at si Jiro mula sa pangkat ni Habiki. Ngunit ang tunay na panganib ay naroroon sapagkat isa sa kanila ay si Eva, isa sa 12 apostol, isang impostor na nakatago sa harap ng lahat. At mayroon pang isang espesyal na rekomendasyon, si Kanagi. Sa kaibahan ng iba, si Kanagi ay nag-iisa, dahil ang kanyang kapitan ng pangkat na si Ikika ay wala pa sa paningin, tulad ng karaniwan nitong pagkapuyat. Gayunpaman, ipinapadala niya sa kanya ang isang mensahe, babala na kung hindi siya mananalo, siya mismo ang magpapaalala sa kanya nito. Determinado si Kanagi na maiwasan ang pagkakalas bago dumating si Ikika, kaya't nagpapakatatag siya para sa kompetisyon. Samantalang si Ikika ay nagmamadali papunta sa lugar ng pagsasanay, sumasakay sa likod ni Suo. Sinisigaw niya rito na bumilis, alam niyang kung hindi sila magmadali, maaaring hindi nila maiabot ang mga mahahalagang sandali.
Buo ang kanyang pananampalataya na mananalo si Kanagi at tumatanggi siyang hindi makasaksi sa tagumpay nito. Sa training field, nagsisimula na ang unang pagsusulit, kung saan sa pagkabigla ng lahat, pinalaya ni Kanagi ang napakalaking dami ng enerhiya na sumira sa pagsukat. Sa pambihirang kapangyarihan ni Kanagi, siya ang nangunguna sa eksaminasyon, panginginig si Akihina mula sa Yorozuya Squad na nasa ika-5 pwesto. Sumunod si Sakazaki sa ika-3 pwesto samantalang si Sanobi ay nasa ika-2 pwesto, parehong nauunawaan na pambihira si Kanagi. Sinabi ni Sakazaki na kung minsan, may mga ganitong kakaibang pangyayari kapag may dumarating na henyo sa lakas o mana sa eksamen. Nagpahayag siya na tila si Kanagi ay henyo sa mana, katulad ng isa pang kalahok na si Shikami na nasa ika-7 pwesto. Nahahalata sa puntos na si Kanagi ang nangunguna, nakakuha ng 3 puntos. Samantalang nag-aanunsyo ang instructor ng ika-2 pagsusulit, ang labanan ng angalasan. Bawat kalahok ay dapat harapin ng isang katunggali, at ang panalo ay magbibigay sa kanila ng 2 puntos. Sa pag-anunsyo ng unang kalahok, nag-volunteer si Shikami, nagmungkahi na siya ang humarap kay Kanagi. Si Shikami ang pinakamalakas na regular na miyembro sa labanang pisikal at itinuturing ding pambihira. Nang siya ay 2 taong gulang pa lang, nadamay siya sa pagsulpot ng mga halimaw mula sa ibang dimensyon. Gayunpaman, sa kabila ng pagiging sanggol, isa-isang pinatay niya ang lahat ng mga halimaw. Yung mga halimaw, sobrang namangha ang sariling ina. Dinepensahan niya ito at naging isang alamat. Sa mga nanunood, si Habiki ang nag-aakusa kay Todoroki ng pagnanakaw sa pamamagitan ng pag-send kay Shikami sa labanang santukan. Sinasabi ni Todoroki na walang mali sa pagpili ng kanyang pinakamatibay na kasapi, sapagkat pinagpala si Shikami ng parehong mahika at napakalakas na pisikal na lakas. Nagyayabang siya na sinanay niya si Shikami mula nang sumali ito sa kanyang grupo, at hanggang ngayon, walang nakatalo sa kanya sa labanang santukan. Nang marinig ito ni Habiki, iniisip niya kung mauuwi na agad ang laban, kung ang mga abilidad ni Shikami sa labanan ay halos di matatalo. Habang nagsisimula ang laban, lumalapit si Shikami kay Kanagi at nagtatanong kung totoo nga ba na nagbibigay siya ng leksyon kay Hanada. Nalaala ang mga taga-simula, sinasabi ni Kanagi na siya ay basta isang mensahero lamang. Hindi naiintindihan ni Shikami ang ibig sabihin nito pero patuloy pa rin siya. Sinasabi na mayroong isang nagbibigay advice at nagtuturo kay Hanada, na siya ngang isang super genius. Idinagdag niya na kahit walang gabay ni Kanagi, babalikat pa rin ni Hanada ang kanyang kasalukuyang antas ng kanyang sariling lakas. Sa halip na magtalo, simpleng sumang-ayon na lamang si Kanagi. Sa kanya, na lalo pang naiinis si Shikami. Galit na galit, pinasimula ni Shikami ang mararahas na pagsugat, na siya'y nag-transform sa isang halimaw na anyo. Sa isang iglap, sa napakabilis na pagtakbo, siya'y sumugod kay Kanagi. Nakaiwas si Kanagi sa tamang oras, ngunit sinundan ni Shikami ng isang malakas na pag-atake gamit ang kanyang kuko. Habang pinapanood ito, natutuwa si Todoroki sa pagiging handa ng kanyang mandirigma. Habang pilit na sumisiksik si Shikami, naglahad si Kanagi ng hakbang sa anyo ni Kudo, humawak ng kamay ni Shikami, at nang may malaking lakas ay ibinagsak ito sa lupa. Ang pag-unti nila ay nagdulot ng isang napakalakas na likas na puwersa, na pumaparami ng mga bato na nagsisilbing lakas sa buong lugar at namimilipit sa lahat. Habang nagdadama ng epekto, parehong nasa ere sina Kanagi at Shikami. Ang ibang kasali ay nab-I-believe. Bagamat si Kanagi ay nag-redirect lamang ng atake ni Shikami, ang buong lakas nito ay sapat upang sirain ang buong lugar ng labanan. Kahit si Kanagi mismo ay humanga sa lakas ni Shikami, bagaman inaakala ni Shikami na nagbibiro lang siya. Sa kabila ng malakas na sibat, matagumpay na nakatapak si Shikami sa lupa, na ikinagulat ng lahat na siya'y nagawang gawin ito bagamat medyo nag-aalala pa rin ang iba sa kanyang kalagayan. Sugatan ang lupa. Sa laptop ni Akihina, tinitingnan niya ang sitwasyon at sinasabing ito ay hindi maiiwasan. Ang kakayahan sa pisikal ni Shikami ay hindi pantay, at labis ang tibay ng kanyang katawan kumpara sa karaniwang awakener. Pagkatapos magpulot ng loob, hataw si Shikami papunta kay Kanagi muli. Napagtanto ni Kanagi na hindi sapat na basta bawiin ang mga atake ni Shikami para manalo. Kailangan niyang subukang iba. Sa pag-activate ng kanyang kapangyarihan bilang founder, isinagawa niya ang isang magaang na sipa sa dumudugong Shikami.
Dinobol niya ang pagsalakay gamit ang teknikang penetration, luminance kick, sa maraming pagkakataon habang si Shikami ay nasa ere pa. Nang tanging masilayan ng lahat si Shikami na bumagsak sa lupa, talo. Agad na sumali ang instruktor, itinigil ang laban bago lumala pa, at itinanghal si Kenagi bilang panalo, binigyan ng 2 karagdagang puntos. Labis ang pagkamangha ng iba pang miyembro ng grupo. Ang lalaking ito ay literal na tinalo si Shikami sa pisikal, kahit sabi ni Akihina na siya ay hindi karaniwan. Galit na nagtitip ngayon si Akihina sa kanyang laptop, hindi inaasahan na aabutin ni Kenagi ng ganon kaanga-anga. Magaling siya sa laban ng pisikal na malapit. Sa simula, inasahan niya na natural na matatanggal si Kenagi kung iiwanan lang ng bakas. Ngunit ngayon, maliwanag na naging sagabal si Kenagi sa kanyang mga plano. Habang bumabalik sa katinoan si Shikami at bumubukas ang kanyang mga mata, nabigla siya sa nakita niyang si Kenagi ay nagbabalak ng isang uri ng ensaplayo habang siya ay nakahiga sa sahig. Sinigurado ni Kenagi sa kanya na iniayil lang niya ang kanyang mga sugat, na lalo pang nagtatakang si Shikami. Isang hindi karaniwang taglay ang parehong mana at lakas, ngayon ay makapangyarihan din sa pagpapagaling. Halos hindi na siya rin naman basta-basta naniniwalang ganon. Samantalang iniisip pa rin ni Shikami kung ano ang nangyayari, tinanong niya si Kenagi kung mayroon ba itong hindi kayang gawin. Ang tanong na ito ang nagpakumbinsi kay Kenagi sa mga oras na desperadong sinubukan niyang buhayin muli ang kanyang mga kasamahan sa Makoto Squad na bumagsak. Matapos ihilom si Shikami ng sandali, sinabi ni Kenagi sa kanya na dapat na siyang makatayo ngayon. Habang sila'y nag-uusap, biglang may narinig silang malakas na pagsabog malapit sa kanila. Tiningnan ni Kenagi ito at ipinaalam na ito na ang huling laban sa pagsusulit ng labanang pisikal. Nang mabahala si Shikami, itinanong niya sa kanyang sarili kung gaano katagal siya nawala ng malay, at natuklasan niya na ito ay marahil dahil sa karampatang nagdaan. Matagal na ring panahon na sila. Kenagi ng marahan ay sinasabi sa kanya na 5 minuto pa lamang ang nakalipas. Ayon kay Kenagi, matapos ang kanilang laban, sabay-sabay nang nagsimula ang iba pang laban. 2 pairs ang agad na natapos, ngunit sina Akihina at Hasagi ay patuloy pa ring naglalaban kahit 5 minuto na ang lumipas. Pareho silang determinado, patuloy na nagpapalitan ng matindi at malalakas na suntok. Habang lumalapit si Hasagi kay Akihina, itinulak siya nito pabalik gamit ang isang malakas na atake, inaasar siya na walang kahit anong espesyal na kakayahan. Sinasabi niya na walang silbi maging kapitan kung walang natatanging galing o katangian. Nagpatuloy si Akihina at sinagot ang pahayag niya, sinasabing hindi siya ang uri ng taong naghahangad na mapansin. Ayon sa kanya, kahit isang ordinaryong tao ang magkaroon ng tungkulin ng kapitan, kamatayan lamang ang mangyayari sa kanila. Naniniwala siya na kailangan may kakayahan ng kapitan na makisama sa anumang sitwasyon upang mapataas ang tsansa ng pag-survive ng bawat miyembro ng squad, kahit nasa 1% lang. Ipinapahayag ni Akihina na ito ang kanyang layunin, siguraduhing hindi niya maranasan ang parehong kapalaran ng Makoto Squad. Ang pahayag na ito ay tumagos kay Kenagi, dahil si Akihina ay, nang pag-usapan niya ang kanyang mga kasamahan sa digmaan ng ganitong paraan, na-offend si Shikami at binalaan si Akihina na panoorin ang kanyang mga salita. Sa laban, ipinakita ni Hasagi ang kanyang disiplinadong teknik sa paggamit ng Kade ng may enerhiya, nililikha ang isang pambulaklak na enerhiya habang papalapit ng diretso kay Akihina. Kahit na nablock ni Akihina ang atake, ang lakas ng pagkakabangga ang nagpadapa sa kanya. Agad na sinundan ni Hasagi ito ng isa pang saksak, ngunit habang siya ay malapit ng makabagsak ng suntok, bigla na lamang sumuko si Akihina. Agad na itinigil ng instruktor ang laban, nagdedeklara na si Hasagi ang panalo, iniwan siyang nagugulat. Agad na pinigilan siya ng isa pang kasamahan habang siya ay sumisigaw sa galit, furyoso na si Akihina ay sumuko ng madali nang hindi nagtatangkang magkatawan ng totoong laban. Samantalang si Akihina naman, itinatanggi na inaasahan niya na mas matagal pang magtatagal ang laban, kaya pinili niyang pangalagaan ang kanyang enerhiya para sa mga darating na pagsusuri. Habang lumalayo siya, alam niya na kayang-kaya niya talunin si Hasagi kung nagsikap siya, ngunit ayaw niyang ipakita pa ang buong lakas niya, lalo na't mariing sinusundan ni Kenagi ang laban. Nagtatapos ang ikalawang yugto ng pagsusuri sa labanang pakikiharap na may 9 na puntos si Kenagi sa talaan. Sinundan ni Snow Nobi with 3.
Inanunsyo ng instructor ang isang 30-minute break bago simulan ang ikatlong pagsusulit. Inilahad din niya na sa sunod na round, ang 4 na kalahok na may pinakamababang mga puntos ang matatanggal. Habang nagsisimula ang tanghalian, nagtataka si Kenagi kung nasaan sina Ik-ika at Su, na dapat sana ay naroon ngunit wala pa rin. Samantalang sa labas ng gusali ng Anti-Prophecy Headquarters, dumating na rin si Su, dala si Ik-ika. Pagod mula sa pagod, nalilito siya nang simulan niyang pasunduin siya papunta sa hardin sa halip sa lugar ng pagsasanay. Nang tanungin niya ito, ipinahayag ni Ik-ika na may amoy niya ang mga tanda ng isang aura, na nangangahulugang kamakailan lang may namatay doon. Ayon sa kanya, tila ito ay natira ng isang awakener na pinatay ng isang napakalakas na halimaw. Nang marinig ito, nagulat si Su. Kung tunay na may napatay na awakener dito, ibig sabihin mayroong nakapasok sa Anti-Prophecy Headquarters, kahit ito ay isang mabuti na lihim na lugar. Sinasabi ni Ik-ika na sapat ang lakas ng 12 Apostles para malaman ito. Nalaman ni Midori kung paano hanapin ang lokasyon, lalo pang nagulat si Su. Nang tanungin niya kung ano ang posibleng motibo nila, hindi niya ito pinansin at sa halip ay inirekomenda na punta na lang sila sa lugar ng training. Sa isip niya, alam niya na malamang ay isang captain ng squad ang namatay. Ngunit wala pang opisyal na ulat tungkol sa pangyayaring yon, kaya't mas nakakaengganyo na ito. Ngayon, hindi lang si Midori, kundi pati si Ik-ika, Su, at lalo na si Kenagi, ay lahat nagtutulungan para makamit ang iisang layunin, ang paghihiganti sa pagkamatay ni Captain Makoto. Sa oras ng tanghalian, habang nagpapagamot at kumakain ang lahat, si Akihina ay mag-isa, nakatuon sa kanyang laptop. Samantala, si Kenagi, nakasama si Shikami, ay natutuwa nang mapansin ang kanyang mga kasamahan, sina Ik-ika at Su, na dumating. Nag-iba ang atmosfera habang nagiging nerbyoso ang iba sa pagkilala kay Ik-ika, isa sa 5 elite member ng Anti-Prophecy Special Task Force, kasama si Midori. Hindi komportable si Su habang tinitingnan ang mga nakalap na captains. Nagsabi si Ik-ika na may isang captain na pinatay. Naroon pa rin lahat ng 7 kapitan sa lugar ng pagsasanay. Nang marinig ito, ngumisi si Ik-ika at tinawag si Kenagi upang ibahagi ang isang mahalagang bagay. Sinabi niya lahat sa kanya, nagulat siya sa pahayag na isa sa mga kapitan ay maaaring miyembro ng tagapagligtas na 12 na nagpapanggap. Ayon kay Ik-ika, mataas ang probabilidad batay sa tira ng aura na naramdaman niya sa hardin. Ang individual na namatay ay tiyak na nasa antas ng isang kapitan, ngunit wala namang nawawalang kapitan, kaya't labis na kainahinala ang sitwasyon. Sa logika, dapat na imposible ito, ngunit kung mayroong nagpapanggap bilang biktima, mayroon silang peking kasamahan sa gitna nila. Nang maunawaan ni Kenagi ang potensyal na panganib, napakatindi ng kanyang pagkaalerto, at sumang-ayon si Su. Ang taong nagpatay ng isang individual na antas ng kapitan ay nasa kanilang gitna. Alam kong referensya ito sa Among Us, nakakatuwa. Natatakot si Su na kung hindi nila agad malulutas ang problemang ito, maaaring may mas marami pang maging biktima. Kung hindi nila ito aaksyonan, may posibilidad na lumitaw ang isang hula kung saan ang pagkaubos ng sangkatauhan ay tiyak na mangyayari. Gayunpaman, si Ik-ika, na may masamang ngiti, nagmungkahi ng isang mas marahas na paraan, na patayin ang lahat ng naroon. Para lubusang alisin ang banta, agad kumontra sina Su at Kenagi sa ideya, sinasabi na kailangan lamang nilang hanapin at alisin ang isa sa 12 apostles na nasa gitna nila. Si Ik-ika, nang excited na, tinuturo na kung sila ay may kinalaman sa 12 apostles, ito na ang kanilang pagkakataon upang gumanti kay Makoto. Higit sa lahat, sila ang may responsibilidad sa pagkamatay nito. Tinanong niya si Kenagi kung nararamdaman niya rin ito, at habang naalala ni Kenagi ang nangyari kay Makoto at sa kanilang grupo, nakumpirma niya ito. Si Su, pinitpit ang mga kamao, naaalala rin ang lahat ng nangyari sa kanyang kapatid. Bumaling si Kenagi kay Asher, ang tagapagtatag ng mga detectives, para sa kanyang opinyon. Nagmungkahi si Asher na unahin munang suriin ang lugar ng krimen, ngunit dahil sila ay nasa gitna ng pagsusuri, alam niyang hindi ito posible. Iniisip ni Kenagi ang makiusap roon dahil may oras pa bago matapos ang lunch break. Gayunpaman, binalaan ni Asher na maaaring ito'y magbigay ng senyales sa salarin. Kung ang apostol na kanilang haharapin ay katulad ng kanilang nakalaban sa Snowy Mountain, madali niyang puksain ang lahat dito kung gusto niya.
Dapat silang maging handa kung mangyari yon. Dahil dito, nagpasya si Kanagi na pumunta sa lugar ng pagsasanay pagkatapos ng test ngayon, subalit nagtanong kung may posibilidad bang hindi makakadama ng anumang bakas ng aura sa crime scene kahit mga tagapagtatag. Ipinahayag ni Hanuki na nasa tabi sila ng isang bulkan sa nakaraang buwan kung saan siya nagpakadalubhasa sa kanyang one-handed technique na espada. Ipinaliwanag niya na baka nakikialam ang bulkan sa daloy ng kanilang chi, na maaaring magdulot ng pagiging mahirap sa pagkilala ng anumang natitirang enerhiya. Inihayag din ni Mage na kung maaaring maramdaman lang ang aura sa malapit na distansya, malamang na ang kalaban ay kasapi ng 12 apostoles. Si Asher, naiinis na kinukuhaan sila ng partisipasyon sa ginagawa niyang detective work, sasalungatin na sana ito, subalit sinupalpal siya ni Hanuki, na nagmungkahi na mag-focus sila sa pagtugis sa salarin upang mapatay ito. Bumalik sa pagsusuri, sinabihan ni Asher si Kanagi na tanungin si Ikika ng isang katanungan. Saka tinanong ni Kanagi kung may posibilidad bang pumasok ang apostol bilang kandidato kaysa bilang kapitan. Nagulat si Ikika dito, subalit matapos ang sandaling pag-iisip, kumpirmado niyang posible ito, kung sila ay nag-uusap sa nagagamit na pangkaraniwang mga termino sa mga kandidato na magiging kapitan. Pero sabi niya, hindi dapat baliwalain ang posibilidad na may kaugnayan sa mga kapitan ng squad. Naiintindihan nito ni Kanagi pero agad siyang nag-isip ng plano na gagamitin sa susunod na pagsusulit, iniisip na may kinalaman ito sa kakayahan sa labanan. Pero ilang minuto lang ang lumipas, ibinalita ng guro ang pagsisimula ng ikatlong yugto ng pagsusulit, na naglalaman ng isang pasulatang pagsusulit, napabilib si Kanagi sa kakaibang pagkakabigla. Pinaupo ang mga kandidato sa pribadong mga silid na walang cellphone, hindi tulad sa naiisip ni Kanagi na makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa infiltrator. Ang pagsusulit ay nakatuon sa mga alituntunin ng kontrapas siya, isang bagay na wala talaga sa kaalaman si Kanagi. Pero hindi siya sumusuko, determinadong magpatuloy. Nang matapos ang pagsusulit, inihayag ng guro ang mga resulta. Nabigo si Kanagi na maka-score ng anumang puntos habang nagtalon naman si Akihina sa ikalawang pwesto. Ang apat na natitirang kandidato, kasama si Shikami, ay naalis. Nadama ni Kanagi ang hiya sa pagkakuha ng pinakamababang marka sa pasulatang pagsusulit, pero habang siya ay nasa kanyang nababagot na posisyon, lumapit si Shikami at pinuri siya. Sinasabing maganda ang nagawa niya. Pareho silang naging may 0 marka sina Kanagi at Shikami sa pasulatang pagsusulit. Sa pagsusulat ng pagsusulit, ngunit labis na naiinis si Shikami dahil sa pagkakuha ni Akihina ng perpektong marka. Gayunpaman, pinupuri niya si Kanagi sa pagiging nasa unang pwesto at pinapatunayan dito na siya'y mag-cheer para sa kanya sa ikalawang bahagi ng pagsusulit. Nagtataka siya kung sino ang pipiliin bilang bagong kapitan at idinagdag na pagkatapos piliin ang kapitan, sasalain din ng superintendent kung maayos na magiging gumagana ang bagong nabuong grupo. Ipinaliwanag ni Shikami na ang minimum na bilang ng miyembro sa isang grupo ay 7 katao, kaya naman kailangan ng kapitan na mag-recruit ng hindi bababa sa 6 na miyembro pa. Inirerekomenda niya kay Kanagi na simulan ng pag-isipan kung aling mga kandidato ang kanyang i-recruit kapag naging kapitan na siya. Inilapit ni Shikami ang kanyang kamay sa balikat ni Kanagi, at nag-alok bilang miyembro ng grupo, binigyang diin ang kanyang malakas na kakayahan sa pisikal. Pagkatapos nito, ngumingiti, lumakad paalis si Shikami, na nagpapala kay Kanagi para sa natitirang bahagi ng pagsusulit. Habang lumalayo si Shikami, lumapit si Asher kay Kanagi at sinabihan siyang bisitahin ang lugar ng krimen. Gayunpaman, mayroong kumpiyansang nadarama si Kanagi sa tono ni Asher, na nauunawaan niyang natukoy na nito ang salarin. Kinumpirma ito ni Asher, ngunit sinabi na kailangan niya pa rin ng matibay na ebidensya upang maging opisyal. Kung sa tingin mo ay isang katarungan, ang detective na may hawak na kausap ay umulit. Inanunsyo niya na manganganib na sila laban sa 12 apostol. Ipinaliwanag ng mangkukulam ang lahat ng nangyari hanggang sa ngayon at nabanggit na tumutulong si Detective Asher kay Kanagi sa kanyang mga pagsusuri at pamamaraan. Ibinungad ito ni Hanuki dahil magulo ang pagsasalita ng mangkukulam, ngunit sinadya niyang gawin ito upang magaan ang paksang pinag-uusapan. Sila ay nasa lugar kung saan naghahanda si Asher na maghalili kay Kanagi at magsimula sa pagsisiyasat ng lugar. Nangyari ang lahat ayon sa inaasahan at tumugma sa kanyang mga hinala. Kumpirmado na ang pagkakakilanlan ng biktima,
at nalalaman na rin niya kung sino ang salarin. Sa narinig na ito, napagtanto ni Hanoki na ang kanilang katunggali ay isa nga sa 12 apostol, na nangangahulugan na marahil ay nakakuha ito ng aklat ng kamatayan, ang parehong aklat na hawak ng huling apostol. Nagtanong pagkatapos nito ang mangkukulam kung ano ang dapat nilang gawin. Bago pa man makasagot si Kanagi, biglang siyang nagdama ng lakas at biglang nailipat sa isang makulimlim na kalangitan. Doon ay nakatagpo nito ang isang matandang babae na, nang tanungin, ay simpleng nagsabing isang simpleng lola na naglalakad sa tabi. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang investigasyon, at ibinunyag ni Kanagi na may naganap na pagpatay. Ang may sala ay nagpanggap na iba, sa isang mausisang bagay ang mga sulong na katawan at tila'y sobrang galing. Nang marinig ito, nagtanong ang lola kung dapat na nilang hanapin agad ang salarin. Ngunit ipinaliwanag ni Kanagi na alam na nila kung sino ito, hindi lamang sa basta hula-hula, kundi may matibay na ebidensya. Bagamat ito ay totoo, aminado siya na hindi pa niya maaaring ilantad ang katotohanan. Labis na naguluhan ang lola, dahil sa paniniwala niya na ang pinakamainam na hakbang ay aminin ang salarin at agad na alisin ito. Gayunpaman, iginiit ni Kanagi na bagaman sa unang tingin ay ganun ang mukha, mayroon pala 2 salarin kaysa sa isa lamang. Pinanindigan niya na mas mabuti na pabagsakin silang dalawa ng sabay-sabay kapag sila ay magkasama. Nagpasya siyang ayusin ito kinabukasan, ngunit humiling na sa matanda, na siya pala ang superintendent, na huwag makialam at magmasid na lamang. Ngumiti ito, naghangad ng swerte para sa kanya, at inulit na siya ay isang simpleng lola lamang na hindi makikialam. Habang siya'y paalis na, ibinunyag ni Kanagi ang kanyang pangalan sa kanya, na nagdulot ng ngiti mula sa matanda. Biglang may damaloy sa kanya ng lakas na naging sanhi ng kanyang pag-iral. Kontrol ng kanyang katawan. Sa isang lugar na kumpidensyal, tinanong ng assistant ang superintendent, nagtatanong kung matalino bang iwan ang mga bagay sa ganitong kalagayan. Ngunit siniguro ng lola sa kanya na wala siyang pakialam, dahil tila malapit na si Kanagi sa katotohanan at may plano. Sinabi niya na interesado lamang siya sa kung ano ang gagawin niya pagkatapos. Pagkatapos ay iniutos niya sa assistant na sabihan ng iba pang opisyal na magbigay ng suporta kay Kanagi sakaling may mangyari. Sumang-ayon ang assistant pero kinumpirma na kahit pa naglakad siya malapit sa mga bakas, wala siyang nakitang kahit isang nakakaengganyong bagay. Gayunpaman, nagtitiwala pa rin ang superintendent sa salita ni Kanagi. Nalilito ang assistant kung bakit sobrang tiwala ang superintendent sa kanya. Bilang sagot, ibinahagi ng lola na ito ay dahil sa kumpiyansa at determinasyon na nakita niya sa kanyang mga mata. Kinabukasan, habang naglalakad si Kanagi sa gubat, sumama sa kanya si Shikami, inilahad ang mga detalye ng susunod na pagsusulit. Sa pagsusulit na ito ay susuriin ang kanilang gawain batay sa kung gaano nila maipakitang mabuti nilang may segowa ang tungkulin bilang kapitan ng grupo. Inaasahan na ni Shikami na aasa si Akihina sa kanyang kasanayan sa pangangatwiran, ngunit ipinapahayag niya ang suporta niya kay Kanagi sa halip. Kanagi nagpapasalamat sa kanya ngunit biglang, mula sa kung saan, itinanong kung bakit sinadya ni Shikami na umurong mula sa pagsusulit. Pagkatapos ng maigsing ngunit malupit na tigil, lumapit si Shikami sa kanya at sinabing binago niya ang kanyang diskarte sa kalagitnaan. Sa halip na maging isang kapitan siya mismo, mas gusto na niya ngayon na kumilos sa kanyang paraan sa ilalim ng utos ng isang malakas na kapitan. Pinaikli ni Kanagi ang kanyang mga mata sa pag-aalinlangan at binitiwan si Shikami na ginawa niya ito para maalis ang lahat ng mga umaasang miyembro ng squad. Si Ikika rin ay naroon, nagtatago sa mga puno sakaling mga ilangan. Sa pagkakarinig sa pag-aalinlangan ni Kanagi, inaamin ni Shikami ng hayag na walang problema sa kanya ang pagpatay kung kinakailangan para sa kapalit. Ipinaliwanag niya na noong ikatlong pagsusulit, nahirapan siyang magsulat ng anuman dahil ang kanyang utak ay maaari lamang magproseso at kumuha ng impormasyon na nakaimbak na rito, kaya natapos siya na may score na 0. Tinawag ang kanyang sarili na tanga. Tinatanggap niya na mas mabuti para sa kanya na simpleng alisin na lamang ang katawan ni Akihina. Habang sila'y papasok sa isang bukas na lugar, lahat ng mga kapitan ng squad at mga miyembro ay pumalibot sa kanila. Sa gitna, nakatali si Todoroki sa lupa habang sina Habiki at isa pang kapitan ay nakatayo sa tabi niya. Sa kanyang karaniwang palaaway at overconfident na asal, tinawag ni Habiki si Shikami bilang ginoong apostol at hiniling sa kanya na ipakilala ang kanyang sarili.
Nang ma-realize ni Shikami na natuklasan ang kanyang pagpapanggap, pinalalim niya ang kanyang boses at inilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Eva, ang ikalawang apostol. Ipinaliwanag ni Eva ang kanyang kapangyarihan, na idinagdag na siya ay may kakayahan ding kumuha ng impormasyon mula direkta sa utak ng isang individual. Sinabi niya na pinatay niya si Shikami dahil sa kanyang malakas na katawan sa mga kalahok. Ngumisi si Habiki at nagtanong kung ang layunin ni Eva ay sirain ang antay-pahayag mula sa loob. Kinumpirma ni Eva ito ngunit aminadong dahil sa kanyang kabiguan, wala na siyang ibang magagawa kundi pumatay ng lahat ng naroon. Gayunpaman, bago niya ito gawin, nais niya malaman kung sino ang unang nakadiskubre ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Itinuro ni Habiki si Kanagi, na nasa tabi ni Eva. Dala ang masamang ngiti, tinitigan ni Eva ito at sinabi na hindi niya inaasahan na magkaroon siya ng tapang na damaykit ng ganoong lapit sa kanya. Lumapit siya sa kanya, nagpakawala ng napakalakas na enerhiya, at nagdemandang malaman kung sino ba talaga ito. Subalit paano nga ba nangyari ang lahat ng ito? Bago nakuha ang katawan ni Shikami ni Eva, sinabihan siya ni Todoroki na irerekomenda niya ang pag-utos din at pagsunod ng kanyang pamilya. Nominado siya bilang kandidato para sa bagong kapitan ng grupo. Ipinangiti ng malaki ni Shikami ang balitang ito, bagamat binabalaan siya ni Todoroki na ang impormasyon ay sekreto pa rin at opisyal lamang na iaanunsyo kinabukasan. Mas lalong nanggigil si Shikami, nagbiro pa na kahit na sekreto ito, parang sigaw na nila ito na tiyak na makakarating ito sa iba. Binigyan ng kumpiyansa ni Todoroki si Shikami, sinasabing isa siya sa pinakamatatag doon pagdating sa lakas at tiyak na magiging mahusay na kapitan. Nakita ni Shikami ang level ng tiwala sa kanya, kaya pumayag siya, na determinadong gagawin ang kanyang pinakamaganda. Subalit, habang naghahampasan sila ng kamay ni Todoroki, biglang may tumama sa kanya, pudpud siya nang walang anumang laban. Sa isang iglap, wala nang nagawa si Shikami, iniwan na lamang siya sa harap ni Todoroki, lubos na nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Biglang may bumalik sa himpapawid na malalim at nag-ayan kay Shikami, pinagtatawanan ang kanyang kahinaan at nagtatanong kung ito ba talaga ang pamantayan para sa isang kandidato sa kapitan ng grupo sa unit ng antay-panghuhula. Sinagot ng hugis ang sariling tanong, sinasabing lumakas lamang ang grupo dahil sa mga sinipag-ilarawan na kasangkapan. At ang nagbigay sa kanila. Sumulong ang katawan, ipinakilala ng anyo ang sarili bilang si Eva, isa sa 12 apostol, at inihayag na pinangarap niya ang kanilang kinabukasan. Lumapit siya sa katawang walang buhay ni Shikami, nagamit ni Eva ang kanyang Heavenly Demon skill, na kumukuha ng ganap na kontrol sa katawan nito. Habang naglalabas ng kanyang kapangyarihan, si Todoroki, gamit ang kanyang makapangyarihang suntok na Vajra, pinauntog ang buong katawan niya sa pulang dugo. Nanginginig sa galit, malakas humihinga si Todoroki, ngunit sa kanyang gulat, biglang may narinig siyang palakpakan mula sa likod niya. Ang parehong si Shikami na kanyang kakatapos pa lang na makita na mamatay ay ngayoy palakpak, pinupuri si Todoroki sa pagpatay sa isang 12 apostol sa isang suntok lamang, tulad ng inaasahan mula sa kanyang pinuno. Namangha, bumaling si Todoroki upang makita si Shikami na nakatayo doon, tila buhay. Gayunpaman, bago pa man siya makapag-react, biglang pinaulanan ni Eva ng putol sa kalagitnaan ng kanyang katawan, na umampon sa anyo ni Shikami. Na may balang ngiti, inilunsad ni Eva ang Necromancy Dance Artifact, bumubuhay kay Todoroki bilang isang aliping bangkay na nakaugnay sa kanyang kagustuhan. Ngayon sa kontrol ni Eva, sumasang-ayon si Todoroki na paglingkuran siya. Tinatawag siya bilang Eva, ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinampal siya ng malakas nito na halos siyang itumba. Ipinapabatid sa kanya ni Eva na tawagin siya bilang Shikami, tiyak na walang magduda sa kanyang pagpapanggap. Tumango si Todoroki, sumunod, at nagbahagi ang dalawa ng isang maitim at baluktot na tawa. Samantala sa lugar ng krimen, namamalagi sina Kanagi at Asher. Gamit ang kanyang natatanging kasanayan, ang theatrical detective, inirereset ni Asher ang oras upang tanawin muli ang lahat ng nangyari roon. Ang matinding kakayahan na ito ay nagbibigay daan sa kanya na ulit-ulitin ang mga naganap sa isang krimen, nagbibigay sa kanya ng unang paningin kung ano talaga ang nangyari. Ang tanging kondisyon ay kailangan na si Asher mismo ang magmay-ari ng ebidensya at kanyang personal na mapanukala ang may sala, hindi lamang sa pagtingin sa mga petiwa, kundi sa pag-abot ng conclusion sa kanyang sarili.
Bukod pa rito, nagbibigay daan din ito sa kanya na bawasan ang mga kasaliang krimen bago pa man ito mangyari. Gayunpaman, may malaking abala. Kung sakali mang hindi tama si Asher sa pagpanukala ng kaso, ang kasanayang ito ay mawawala ng permanenteng. Ibig sabihin, sa natitirang bahagi ng kanyang buhay, hindi na niya ito magagamit ulit. Habang isinusulat ni Asher, ang kakayahan na ito ay ikinadidismaya ng mga tagapagtatag, sapagkat labag ito sa kanilang konsensya ang mapanlinlang na paraan ni Eva, pagpatay sa isang tao at pagkuha ng kontrol sa kanilang katawan. Gayunpaman, biglang tahimik ang lahat sa silid habang ang mga mata ay pumapilang kay Kenagi, na tila sumusumpong sa mana, at ang galit ay hindi na mapipigilan. Sa mainit na determinasyon, ipinapahayag niya na hindi niya papatawarin ang apostol. Muli sa kasalukuyan, taglay pa rin ang puot, sinimulan ni Kenagi ang isang delikadong atake, isang flash reflection punch na pinaigting ng kanyang spell ng pagtahak at tumutok diretso kay Eva. Gumamit din siya ng Luminance Fist, at habang kanyang sinasalpok ang mukha ni Eva, isang malaking sumpang enerhiya ang sumabog, na nagpadala sa kanya ng pagtalon. Sinubukan niyang makatapak, ngunit ang lakas ay napakalaki na siya ay nadulas pabalik, nahihirapang makabangon. Gayunpaman, habang natatapos ang alikabok, nagulat si Kenagi nang marinig niya si Eva na mataas na tumatawa, tinawag siyang mabagsik. Sa kabila ng pag-atake ng maraming teknik, patuloy pa rin siyang nagsasalita, inaasar siya sa pamamagitan ng pagbabanggit sa kanyang pagkakaibigan kay Shikami, itinanong kung bakit siya inatake ng walang habag. Alam na ni Kenagi, asahan na niya ito, na hindi niya magagamit ang pangkaraniwang mga salita. Tinalo ni Kenagi si Eva sa kanyang kasalukuyang lakas. Hindi pa rin nakakabangon si Eva mula sa tama ng suntok, ngunit sabi niya na wala lang iyon at pinagtatawanan si Kenagi, sinasabing parang naglalaro lang siya sa kanyang mga atake. Habang nawawala na ang tama, sumigaw si Eva na walang magagawa ang mga ganitong klase ng atake laban sa kanya. Sang-ayon si Kenagi, ngunit ibinunyag na hindi siya ang itinadhana para talunin si Eva. Ang kanyang ginagawa lang ay nagbibigay daan para sa Mage Founder na sakupin ang kanyang katawan. Habang kinokontrol na ng Founder, sinasabi niya na siya na ang may hawak ng lahat, at biglang sumasayang si Kenagi ng enerhiya. Nakita ito ni Eva, at napagtantuan na baka si Kenagi ang taong binalaan ng mga satellite, isang taong lubos ng nag-iba. Ngunit sa halip na takot, mas naging excited siya. Na may malupit na ngiti, sinisama niya ang daan-daang mga mumu mula sa langit, at ang kanilang nakakatakot na ungol ay naririnig sa paligid. Ipinahayag niya na nakakabagot ang buhay hanggang hindi mo hinaharap ang kamatayan, kaya dapat silang maglaban ng buong puso. Namamataan si Asher habang bumabagsak ang mga mumu. Sinasabi na wala silang iba kundi mga walang laman na balat, na kontrolado ni Eva gamit ang mga katawan. Nakuha na niya bago. Tumatawa ng malakas si Eva habang nagyayabang na lahat ng mga mommy ay may parehong lakas tulad ni Shikami at hinahamon sila na lumapit sa kanya. Sa paligid, napansin ni Habiki na may mga 100 katawan, pare-pareho ang antas tulad ni Shikami, na nagulat ang isang kandidato na nakatayo malapit. Si Kenagi, na nakasaksi dito mula sa kanyang kamalayan, nakakasuka para sa kanya na ginagamit ni Eva ang mga katawan ng mga taong binangga niya. Ang manggagamot, na nakatayo sa tabi niya, napapansin na nagbago na siya, at pati na rin ang mga tagapagtatag. Habang ang mga mommy ay papunta sa lupa, sinabi ng manggagamot, na kontrolado ang katawan ni Kenagi, na minaliit siya ni Eva. Dahil dito, pumapalakpak siya ng maraming electric zaps, na sinasalpukan ng lahat ng mga mommy habang nasa ere at nagulat si Eva. Personal ito para sa manggagamot habang inaanyakan ni Eva ang kanyang mga alalay at pinalalayag sila sa harap niya. Pinipilit ang manggagamot na saktan sila bago sila magland. Habang ang umaapoy na mga mommy ay bumubuhos mula sa langit, labo sa pag-iisip si Eva, nagtatanong kung ano lang ang ginawa ni Kenagi. May mga taong mahuhusay sa pagmamaniobra sa pamamagitan ng mahigpit na pagsasanay. Pero si Kenagi ay simpleng gumamit ng kanyang kasanayan ng walang pag-aalinlangan at nakayang tumama sa bawat target nang hindi nagkakamali. Inuutos ng mangkukulam kay Kenagi na tumayo sa tabi niya at pag-aralan ang kanyang mga kilos. Nakita ng ating bata na kahanga-hanga na kahit mahina ang katawan ng mangkukulam, magaling pa rin siyang gumamit ng kanyang mga sumpa. Tinatawag siya ng mangkukulam na lumapit. Ipinaliwanag niya na habang si Kenagi ay naghahanap lamang ng kapangyarihan para sa kanyang sarili, ang mga tagapagtatag, sa kabilang banda,
ay handang gamitin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang katawan. Labis na naguguluhan si Kanagi, hindi sigurado kung tungkol saan siya nagsasalita. Patuloy ang mangkukulam, sinasabi na kahit matapos ang lahat, si Kanagi pa rin, langgo sa napakalaking kapangyarihan, nararamdaman pa rin niya na mas malapit sa kanyang layunin, na simpleng maging mas malakas. Samantala, lahat ng mga tagapagtatag ay langgo rin sa kahusayan ni Kanagi. Gayunpaman, matapos masaksihan ang trahedya ng pagkawala ng isang kaibigan, isa na nagtiwala kay Kanagi sa hinaharap, nagtatapos ang mangkukulam na si Kanagi ay galit mula sa kanyang puso. Tinuturo ang mga tagapagtatag, na lahat sila'y sobrang excited, sinasabi ng mangkukulam na silang lahat ay nagugustuhan ang kasalukuyang bersyon ni Kanagi. Si Eva, naririnig, yan, naguguluhan. Nagsusugod siya kay Kanagi, sigaw na simpleng-simple lang ang patakaran sa mundo. Ang mga mahina ay niyuyurak ng malalakas. Habang papalapit siya para saktan, biglang may kuryente na sumambulat sa harap niya, na pumihil sa kanya sa kalagitnaan ng pag-atake. Si Eva, labis na naguguluhan, tumitingin sa paligid at napapansin ang kalangitan na bumabagsak ng kidlat. Binubunyag ni Mage na maraming tao ang katulad ni Eva, pero siya ay naalala ang pagkasaksi sa isang nilalang na sapat na malakas upang wasakin ang tore, subalit ito'y pinaglaruan at kinain ng mga halimaw mula sa ibang dimensyon. Si Mage, na nasaksihan ang pagbagsak ng kanyang mga kasama, ngayon ay tumatayo para sa mga mahina, na nangungumpisal na maghihiganti para sa kanila. Habang lumalakad papalapit kay Eva, si Mage, patuloy na may kontrol sa katawan ni Kanagi, tinatawag si Eva na inis, pinagtatawanan siya sa kawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Samantalang si Eva, hindi makabangon dahil patuloy siyang tinatamaan ng kidlat. Alam ni Mage na kahit nag-training si Kanagi sa mga bundok, sa labas man siya'y tumatawa, sa kalooban niya'y naghahangad siya ng paghihiganti. Sinisiguro niya na lahat ng tagapagtatag ay may parehong paniniwala, na isang araw, makakamit ni Kanagi ang parehas na salungguhit Shugi. Sa kanilang pinakamataas na kapangyarihan, inilalabas niya ang kanyang kamay, at nangiti sa kanya ng Mage, nagsasaad na kung kailanman siya ay nangangailangan ng tulong, tutulungan siya nila. At kung siya ay nalulungkot, dapat niyang ituro kung ano ang nagdulot nito, at sila ang maglalagom sa Propacia. Agad na itinuro ni Kanagi ang lumilipad na Eva, at biglang bilis, siya ay sinagasaan ng kidlat na pumaputol sa kanyang katawan sa mga piraso. Lahat ay nagulat, habang napagtanto ng instruktor na kamukha ni Kanagi si Midori noong siya ay bata pa, isang halimaw sa paglikha. Habang si Eva ay naiwang punitin sa lupa, hindi niya maunawaan kung paano itong kabataang lalaki ay hindi lamang pinabagsak ang lahat ng kanyang mga alalay, kundi pati na rin ipinuksa ang kanyang katawan. Papalapit si Kanagi sa kanya, at tinanong kung ngayon ba ay nauunawaan na niya ang kanilang lakas at sinasabi na may marami siyang katanungan na ibig itanong sa kanya. Idinagdag niya na alam niya ang maraming taong bihasa sa pagtatanong at nais niyang makipag-usap kay Eva tungkol sa lahat ng nangyari. Gayunpaman, sa malalim na boses, ibinulgar ni Eva na hindi niya kayang labanan si Kanagi sa kanyang kasalukuyang anyo at inaamin na tama ang kanyang amo tungkol dito. Bigla, isang lungib ay lumitaw mula sa lupa at tinawag ni Eva ito ang kanyang tinatagong sandata. Namangha si Kanagi, habang ipinaliwanag ni Eva na, daan-daang taon na ang nakalipas, ang isa sa mga tagapagtatag, kilala bilang ang 10,000-man army slasher, ang may kasalanan sa pagwasak sa tore. Sa pagkabahala ni Kanagi, ibinunyag ni Eva ang bangkay ni Hanoki Raichiro sa loob ng kaba. Nagulat ang lahat ng mga tagapagtatag, lalo na si Hanoki, sa pag-aari ni Eva sa katawan niya. Walang anumang salita, isinalakay ni Mage ng isang spell na kidlat ang kaba. Ito ay nagulat si Hanoki, ngunit sinabi ni Mage na ito na ang totoong laban, dahil nakuha na ni Eva ang kontrol sa katawan ni Hanoki. Sa harap nila, tumatayo ang bangkay ni Hanoki, hawak ang kanyang patalim. Masaya si Eva sa kanyang bagong kapangyarihan, at nagdeklara na ngayon ay kayang labanan sila ng pantay. Namangha si Kanagi sa sobrang pressure na nararamdaman sa paligid, napagtanto niya na mas malakas pa ito kaysa sa na-feel niya habang nagtatrain kay Ikika. Ngunit hindi doon nagtatapos. Sa isang pag-iling ng kanyang mga daliri, tumawag si Eva ng daan-daang mga minions mula sa lupa, tinawag itong second wave. Nagsimulang mangamba si Kanagi, ngunit panyanatig siya ni Mage na walang dapat ay pangamba. Habang patuloy si Eva sa pagtawag ng kanyang mga alipores,
biglang may pagsabog sa likod niya. Pag-ikot niya, nakita niya ang mga kaibigan ni Kanagi na dumadating. Si Ikika, Suwa, at ang iba pa, nakatayo at handang makipaglaban. Hindi siya nag-iisa, naiinis si Eva, iniisip na si Kanagi ay nag-iisa sa hamong ito. Habang pinagmasdan niya itong nagsasalita, napagtanto ni Kanagi na pareho ang boses at paraan ng pagsasalita nito sa kay Hanoki. Kahit sumali na ang kanilang mga kaibigan sa laban, nahihirapan silang talunin ang mga Alipores, sabi ni Eva na mas malakas ang mga ito. Sa pagkakataong ito, may kakayahan sa pagpapatigas ng katawan ang mga Alipores, at kahit napatawanin ng isa sa mga miyembro ang kanilang buong lakas, walang naiiwang pinsala sa Alipores. Sa kanilang gulat, mayroon bawat Alipores ang sariling espesyal na kasanayan, ginagawa silang matinding kalaban. Sa dami nila, mas lalong nahihirapan ang mga anti-Propacia miyembro sa diretso ang pakikipaglaban sa kanila. Si Habiki, na malapit na binabantayan ang laban, nagpapakilos ng kanyang kasanayang sound visualization release, ay summon ng isang tunog na phoenix na pumupuksa ng isang grupo ng Alipore sa isang iglap. Gayunpaman, kahit sa malakas na atake niya, nananatiling alerto siya, napagtanto na bawat Alipores ay may sariling ito nagbibigay daan sa kanila. Dagdag lakas ang ibinibigay ng kanilang mga kasanayan. Parang hindi pa sapat ang kaguluhan, biglang nakawala si Todoroki mula sa kanyang mga tanikala at tinamba ng puwersa ang isa sa mga bata. Ngunit, agad na kumilos si Habiki, iniligtas sila mula sa siguradong kamatayan. Sa gitna ng lahat ng iyon, masayang-masaya si Eva sa kaguluhan, labis na nag-e-enjoy sa sarili. Maangas niyang ipinahayag na sa isang laban, may pagkakataon ng mga kapitan ng mga grupo na mabuhay. Nang marinig ito, humarap si Kanagi sa iba pang mga tagapagtatag para sa kanilang mga opinyon, ngunit nananahimik silang lahat. Kaya't humarap siya kay Mage at hiningi sa kanya na pahintulutan siyang magkontrol ng katawan sandali. Siya ay nagulat sa hiling ngunit sa huli pumayag. Nang magkaroon ng kontrol, mariing kinutya niya si Eva, binabanggit na ini-underestimate niya ang kanyang mga kaibigan, isang bagay na hindi dapat niya ginawa. Samantalang si Haneda ay napalibutan ng mga alipin, ngunit naalala niya ang leksyon 7 mula kay Kanagi. Gamit ang kanyang teknikang pangdungis, sumusumpa siya ng isang dragon, ginawa nito hindi lamang ng lakas kundi pati na rin ang pundasyon para sa kanyang mga atake. Sa malupit na puwersa, pinapadapa niya ang lahat ng mga alipin na patuloy na sumasalakay sa kanya. Minsan noon, si Spirit Wontak ay namalas ang muscular pa rin ni Haneda subalit. Matalas na kilos, tinitingnan ang kanyang pagkukumpas sa pagtitiwala sa mga malalim na suntok mula sa iisang punto kasama ang kanyang pagiging palasalimbe. Isang tagapagtatag, si Eilerson, ang pamuna na kahit hindi masamang taktika ito, mas maaaring maging epektibo pa kung gagabayan sila. Ngayon, sa kasalukuyan, nai-integrate ng perpekto ni Haneda lahat ng mga itinuturo sa kanya, gumagalaw parang ahas, pumupukaw mula sa bawat anggulo at pinupuksa ng may precision ang mga alipin. Sa parehong oras, si Akane ay nananatiling matatag, handang harapin ang Demuhong tumatakbo patungo sa kanya. Naalala niya ang payo ni Kanagi tungkol sa transmute technique, na nagpapalit ng hindi perpektong bagay patungo sa kahusayan. Noong una, siya'y nagagawa lamang ng murang, mababang kalidad na mga armas. Ngunit ngayon, ginagamit niya ang kanyang alkimikong kasanayan upang tawirin ang mga limitasyon, nililikha ang mga golem mula sa lupa mismo. Ito ay isang bagay na kanyang naging dalubhasa sa leksyon 8, at sa tulong nito, maaari niya ring wasakin ng madali ang matitibay na katawan ng mga alipin. Nagtanong si Kanagi kay Hanoki tungkol kay Suo, ngunit tiyak ang sabi ni Hanoki na si Suo ay magaling sa kanyang sariling pagsusuri. Bagamat hindi kasing husay niya ang kanyang kapatid, may sarili siyang galing. Sa ngayon, maingat na gumagamit siya ng estilo ng iisang kamay ni Hanoki na pinagsama-sama sa kasanayan na Skyfall, nilulupig ang isang grupo ng mga alipin sa isang malakas na pag-alma. Pagkatapos ay pinalakas pa niya ang atake sa pamamagitan ng pag-merge nito sa Calendula, lumalikha ng isang patak ng bulaklak na tumatama sa mga alipin sa malawakang area of effect na atake. Habang pinapanood ito, nararamdaman ni Ikika ang isang damdamin ng pagmamalaki, natutuwa sa kung paano pinagdudugtong ng kanyang mag-aaral ang mga teknik at kasanayan ng walang sapawan. Gayunpaman, sa kanyang opinyon, nananatiling walang kapantay ang mga tagumpay ni Kanagi dahil sa komplikasyon ng kanyang mga kombinasyon.
Habang patuloy siyang pumapatay ng mga alipin, abala sa kanyang iniisip, biglang napansin niya ang isang malaking pagsabog ng apoy na pumapalibot sa kanya. Natakot siya sa tanawin na ito dahil ito ay nagpapahiwatig na ang laban sa pagitan ni Kenagi at ng 12 apostol ay nagsimula na. Gayunpaman, habang nakatuon siya sa pangingitim na mapurol, lalong nagulat siya nang matanto na si Kenagi ay nakikipaglaban sa walang iba kundi sa makasaysayang tagapagtatag, si Hanoki. Sumugod si Eva kay Kenagi, na may gamit na estilo ng iisang kamay ni Hanoki na pinagsama-sama. Gamit ang teknikang wave-cutting blade. Ngunit mabilis na nakaiwas si Arboy sa atake ng may kahusayan na parang si Goku sa Ultra Instinct. Kahit hindi naabot ang kanyang target, ang suntok ni Eva ay lubos na naglagapak sa lupa sa ilalim nila. Kaagad na umatake si Kenagi gamit ang Mage's Thunderbolt, ngunit halos walang epekto sa taong katulad ni Eva. Bumalik siya sa kanyang mapanirang die/skill, pinuputol ang buong lugar ng labanan sa maraming kubiko, kahit pati na ang kanyang mga kasamahan ay sinasaklaw. Gayunpaman, buhay pa rin si Arboy, tumatalon sa isa sa mga lumilipad na kubiko at naaalala na kaya niyang tiisin ang skill na ito gamit ang kanyang sariling katawan. Samantalang ang lugar ng labanan ay unti-unting nagiging mga kubiko, ang iba pang miyembro ay naghihirap lamang na manatili nakatayo. Isang miyembro ang desperadong humahawak sa isa pang miyembro na para nang mahuhulog na sa kalaliman, ngunit bago nila ito maipatong muli, ang die/ ay pumutol ng kanyang braso, nagtulak sa kanya pababa. Habang bumabagsak siya, hawak pa rin ang putol na braso ng kanyang kasamahan, napansin ni Kenagi sila sa huling sandali. Walang dalawang isip, ibinigay niya ang bubble spell, itinataas sila. Lahat ay ligtas. Ang Mage Spirit, na lalong nag-aalala, lumilingon kay Hanoki at nagtatanong kung ano ang kanilang gagawin sa susunod. Ngunit si Hanoki ay nagpapasya na lang sa kanya, sinasabi na gawin niya kung ano ang gusto niya. Sumasang-ayon siya, at sa sandaling ilabas ni Eva ang Split and Cloud, isang malakas na beam blast na sumasakop sa buong Campo de Batalla, kahit si Habiki, isang captain ng squad, ay nabigla sa kahibangan nito. Samantala, nasasabik si Eva sa mga kakayahan ng katawan ng Founder, namamangha kung gaano kahusay ang katawan ni Hanoki para sa laban. Gayunpaman, sa kabila nito, nararamdaman ni Eva ang pangangailangan na gamitin ang mas malakas na skill. Sa pagpapatakbo ng lihim na teknik ni Hanoki, ang Indomitable, siya ay naghandang sumugod, ngunit sa kanyang lubos na gulat, sinasalo ni Kenagi ang kanyang kamay lang ang espada. Walang imik na pinapanood ng espiritu ni Hanoki, habang ang mage ay mapanuya na nagsasabing kahit na ginagamit ni Eva ang katawan ni Hanoki, siya ay mahina pa rin. Nang marinig ito, sumigaw si Eva sa pagkadismaya, nagtatanong kung paano maaaring ituring na mahina ang pinakamasusing katawan ng Founder. Nangangailangan ng mas malakas na skill. Sa pagmamadali, ang babae ay tila hinahanap ang mga alaala ni Hanoki, sumusubok na alamin ng isang bagay na higit pang makapangyarihan. Habang pilit na pumapasok sa kaisipan ni Hanoki, nagluluha ang kanyang mga mata, parang kakaanin lamang ng isang bagay na tunay na nakakatakot. Ang mga luha ni Eva ay nagmumula-mula sa nakabibiglang alaala ng nakaraan ni Hanoki, noong siya'y buhay pa noong panahon ng mga tore. Ang pagmamasid lamang sa alaala na ito ay dala si Eva sa gilid ng kasiraan. Sa pangitain, pinuputol ni Hanoki ang isang buong tore sa isang hanggal na pagbuga. Gayunpaman, sa kabila ng nakamanghang tagumpay na ito, lalong lumalamig at lumalayo siya sa bawat laban na pinagdadaanan. Nahihirapan si Eva na maunawaan kung paano nakarating sa isang hindi maunawaang antas ang karunungan at kasanayan ng isang simpleng tao. Ang mga alaala ni Hanoki ay puno ng walang saysay na mga gawain ng pagsira, pagsasalansan ng katawan ng tao, pagputol sa mga halimaw, pagpuputol ng karagatan mismo, at pati na rin pagkakasugat sa planeta. Ang bigat ng mga alaalang ito ay naglulupasay sa espiritu ni Eva, iniwan siyang naglalakad sa ilalim ng presyon. Siya'y desperadong nagtatanong kung saan siya dapat pumunta, paano siya mahahasa, subalit ang bigat ng lahat ay di mamalayan. Ang mismong kanyang kaluluwa, nagsisimula ng mabasag, pakiramdam parang saysabog na lamang patungong wala. Tahimik at kalmadong sinasabi ni Hanoki na ang espiritu ni Eva ay dapat lamang masira. Ngunit agad nagbabala ang isa pang tagapagtatag na kung mangyari ito, magiging labis na salbaha at papatay sa lahat sa paligid nito. At sa kanilang kaba, iyon nga ang nangyari. Mabasag ang espiritu ni Eva.
Naglabas ito ng isang matinding sigaw, napakalakas na maramdaman pa ito sa malayong lungsod ng Takasaki. Dahil sa sigaw, agad nagkaroon ng paglikas, habang ang mga residente ay nagche-check ng kanilang mga cellphone at natuklasan na galing sa lalawigan ng Nagano, isang kahindik-hindik na 100 kilometro ang pinanggagalingan ng aura. Sa kabila ng layo, nararamdaman pa rin ang epekto ng mga shockwave. Kumakalat ang takot sa mga tao na tila ang katapusan ng mundo ay dumating na, o na isang halimaw na nilalang ang sumulpot. Sa kanayunan, habang ang sigaw ni Eva ay umaalingaw-ngaw, nagsisimula ng lumutang ang mga bato. Ang nakabibingi-bingi nilang aura ay bumibigat sa bawat isa, pagnanakaw ng hininga sa mga mahihinang kasapi. Nasalanta ang kanilang mga katawan, itinabi sa lupa sa ilalim ng lakas nito. Si Kanagi, habang tinatangka ito, sumigaw kay Hanoki, pero walang pakundangan pa rin ang espiritu, nakarelax na para bang walang nangyayari. Sinabihan lang niya na ipinagkatiwala na niya ang lahat sa mage, at pumayag naman si mage. Habang si Eva ay lumalapit kay Kanagi, itinaas ni mage ang sinturon sa kanyang braso, na nagpapakita ng selyo ng katotohanan. Dala ang matibay na kumpiyansa, ipinahayag niya na kung kinakailangan niyang gamitin ang katawan ni Kanagi, tapusin niya ito sa isang bugso lamang. Nang palabasan ng selyo ng katotohanan, nagsimulang sumilakbo ng malaking enerhiya ang katawan ni Kanagi. Sa pangyayaring ito, lubos na nagulat si Akane. Nagpaliwanag ang espiritu ng alchemiste sa loob ni Kanagi, sinasabing dapat nilang bantayan si Kanagi at si Akane. Ipinapaliwanag na kahit ano pa man ito, alindog o alkemiya, sila ang mga naghahanap ng katotohanan, at sa sandaling ito, mararating ni Kanagi ang isa sa mga iyon. Habang patuloy sa pagpapaliwanag, nagkaroon ng mga selyo sa mga braso ni Kanagi, na tulad ng dati ng dinala ni Mage. Nagtataka ang espiritu ng alchemiste kung kakayanin ng katawan ni Kanagi ang mga pirasong iyon. Totoo na, o magigiba ba ito sa bigat ng ganyang kapangyarihan? Sa kasalukuyan, ang kaluluwa ni Eva ay nasira na sa maraming piraso, at ang tanging bagay na nagpapatakbo sa kanyang katawan ay ang matira-matira pang bakas ng kanyang espiritu. Ngunit kumikilos ang katawan ng nakapamalas ng kagustuhan tulad ng paggabay ng primitibong damdamin, tulad ng isang mabangis na hayop. Si Hanoki, na minsan ay may tamang pag-iisip at pagiging totoo, ay iniwan na ang kanyang katawan sa ganitong kalagayan noong mga nakaraang panahon, at upang ilarawan ang pangyayaring iyon, tinatawag nila itong katotohanan kabaliwan. Sa tuwing lumalakas ang galit ni Eva, nagpapakawala siya ng puksa ng madilim na enerhiya, na kumukurap at napapalabo ang hangin sa paligid niya. Si Mage, na saksi rito, nakakita ng hinaharap kung saan ang enerhiya ay magiging napakalakas na magdudulot ito ng pinsala sa lahat, kasama na si Kanagi, at apektado pa ang mga tao sa malayo sa kabilang kontinente. Maaaring maging wakas ng mundo si Eva sa sandaling iyon. Nare-realize ni Kanagi, sa pagkaingat sa kalagayan, ang panganib na taglay ng pangitain. Kaya naman binubuksan ni Mage ang isa sa kanyang mga kakayahan, ang Magus ng Katotohanan, isang pamamaraan na nakahanda para labanan ang galing ni Kanagi, no? Grabe yung abilidad niya, nakakabilib kung paano niya nahaharap yung kalaban. Si Eva, feeling powerful, pero si Kanagi lang, kaya niya in-neutralize lahat ng atake. Sobrang intense ng laban. Pagkatapos, biglang dumating si Mage at gumamit ng liwanag para mapuksa yung dalawa. Tapos, ayun na, si Eva wala na, naging butot balat na lang. Pero si Kanagi, kumakapit pa rin sa kamay ni Eva. Napabilib si Mage at si Hanoki. Mage pa nga, nagpasalamat sa kaluluwa ni Eva habang si Hanoki, hindi magkanda-ugaga kasi separated na yung kaluluwa at katawan niya. Si Mage, cool lang, tiningnan si Kanagi at tinanong kung makakatulong ba yung nangyari sa training niya. Nagulat si Kanagi nung bumalik yung kontrol sa katawan niya, tas wala na yung kalaban. Lahat ng kasamahan niya, tuwang-tuwa, para bang nanalo na siya sa laban. Pero si Ikika, medyo nag-aalala kasi hindi ginamit ni Kanagi yung alam niyang dapat gamitin. Walang naidulot na epekto, si Hanada nagpapakawala ng hininga ng ginhawa, habang pinupuri ni Suwa si Kanagi, sinasabing sinusunog niya ang malakas na kalaban sa isang bugso lamang ng atake. Gayunpaman, may mas malalim na pangunawa si Akane. Naiintindihan niya na lubusang inanalisa ni Kanagi ang mga kasaanib niya at ginawang walang kabuluhan ang mga ito. Ito ay nagiging sanhi ng pagkikimkim sa kamay ni Akane,
habang nagtataka siya kung posible nga kayang maabot ng isang tao ang ganoong uri ng galing. Sa kabila ng kawalan ng katiyakan, lumalakas ang kanyang kumpiyansa, pinag-iiempran sa kanyang sarili na gagawin niya rin ang ganoon. Nababahala na ngayon ang tagapagturo sa malaking butas sa sakahan, dahil ito lamang ay isang pagsusulit, pero biglang naging masalimuot at kahanga-hanga ang pangyayari. Pati si Todoroki ay patay na, kaya inis si tagapagturo, dahil alam niyang kailangan na naman niyang magpadala ng isa pang pagsusulit na gaya nito. Habang nagtitipon ang mga miyembro, napapansin ng isa sa kanila ang isang kakaibang maliwanag na bilog at nanginig sa takot. Nagulat din ang tagapagturo, pero sa kagulat-gulat ng lahat, ito pala ay si Superintendent. Naalala ni Kanagi nang makita niya ang superintendent na ito ang matanda sa kanyang kamalayan noon. Medyo nalito rin ang kasamahan ng matanda, na kasama ng superintendent. Bakit siya nandoon? Ngunit biglang lumuhad ang superintendent sa harap ni Kanagi, sinasabing matagal na siyang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sinabi niya na naghintay siya ng daang taon para sa mga tagapagtatag, at ngayon ay nasa harap na nila. Si Sua at ang iba ay lumilingon kay Ikika para sa mga kasagutan, ngunit simpleng sinabi niya na dapat sana ay alam na nila, kahit na ito ang unang pagkakataon nilang makita siya. Ayon kay Ikika, isa ang matanda sa mga tagapagtatag ng anti-prophecy, at pinakamataas na ranggo sa sangay ng Japan. Si Sua, naiinis, nagwawala na sasabihin na alam na nila yun, pero ang tunay na nakakalito ay kung bakit siya nagluluhod sa harap ni Kanagi. Kinumpirma ni Ikika na hindi rin niya alam. Samantalang si Kanagi ay ganoon ding naguguluhan, nagtatanong kung bakit ang matandang babae kanina ay gumugulong sa harap niya ng ganoon. Ang mga tagapagtatag sa kanya ay nagmumuni-muni, sinusubukang balikan ang tunay na nangyayari, ngunit hindi nila mahanap ang sagot. Bigla, natamas si Kanagi ng kaba habang nadarama niya ang kanyang napakalakas na aura. Bumangon ang matanda at nagtanong kung naaalala ni Kanagi siya, sinasabi na siya ay tumanda na. Upang linawin ang lahat, siya'y humarap. Sa paligid, nagsimula siyang sumayaw ng magulo, tawag-tawag kay Hanoki upang bantayan siya habang sumasayaw ng waist dance. Lahat ng mga tagapagtatag ay nalilito, ngunit biglang na-realize na ang matandang babae ay si Yo. Agad na ipinasisiwalat ni Hanoki kay Kanagi na magpalit sila ng pwesto, at habang ginagawa niya ito, binabati niya si Yo. Ito ay nagulat ang lahat sa paligid, at agad kumilos ang mga kasama nito, nakapagtataboy na parabang di magalang ang pag-uugali niya sa kanilang pinuno. Galit na nagpahayag sila ng intensyon na patayin si Kanagi at ulitin ang pagsusuri. Gayunpaman, si Yo, habang kasama pa rin si Hanoki sa sayawan, ay nagutos sa kanila na magpahinga at itigil na ang pagiging pagkabahala. Inaasahan niya na okay lang lahat. Nilalamang ni Hanoki si Yo sa paghawak sa kanyang ulo, nangungut siya na naging lola na siya. Nang marinig siya magsalita, biglang naalala ni Yo na siya ay kadalasang ganito magsalita noong sila ay magkasama pa. Matapos ang ilang sandali, nagsimulang mag-ayos ng training grounds at magtipon-tipon ang lahat ng mga kasapi. Samantala, sa loob ng antay-paghuhula, sa talamak na lugar na kilalang bilang Hut of Everlasting Vision, namamangha si Kanagi sa pananaw ng hardin doon.